May video. Machuhan na ang boss. Ayan po ang taso. Bukain niya ang pinay po. Sa atin pag Christmas party. Oh Lord, salamat Lord sa gabing ito na kami ay dinako mo ngayon Lord sa bahay ni Sister Duna Lord. Ikaw ang maguna sa araw nito Lord, sa gabing ito. At Lord, ikaw ang mapapurihan sa gabing ito. At lahat Lord na mga kailangan namin Lord, andyan na. At ikaw Lord ang magbibigay sa amin na kalakasan. Kalusugan lahat Lord na aming pangangailangan Lord ay bibigay mo. Dahil ikaw Lord ang aming Ama na sa langit. Salamat Lord, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Lord, ikaw ang papurihan sa gabi nito at ikaw ang pasalamat. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus sa aming Panginoon. Amen! Amen! Yes, Lord! Alaga
mapurihan ka at mapasalamatan, Lord. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa taong ito, Panginoon, na puno ng mga pagsubok, Panginoon, mga problema, O God. But still, O God, nariyan ka lagi at hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa panahon kami, mga nakihina, O God, but still, Ikaw ang aming kalakasan, O God. Lord, salamat po sa provide mo sa aming mga pangangailangan, O God. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Salamat po sa inyong pag-iingat, O Diyos. Salamat po sa inyong pagbabay, O Diyos. Salamat po sa iyong pag-asa na iyong ibinibigay sa amin, O God. Lord, salamat po, Panginoon, na hindi ka po nagkulang at hindi ka nagbago sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po sa mga plano na hindi natupad because, O Lord, meron kang greater plans para sa amin, O Lord. And your will be done, O God. Salamat, O God. I-bless mo po ang bawat pamilya na nanarito, O God. Salamat po sa mga taong ginamit mo at gagamitin mo pa, O God, para mapurihan at maparangalan ka. Ikaw lamang ang aming maitaas, O Diyos. Salamat po sa aming butihing pastor, Panginoon. Patuloy po, nabigyan mo siya ng kalakasan, wisdom, O God, na marami pa po siyang kaluluwa na maiakay at maidala sa iyong paanan, O God. Salamat po sa mga bawat kapatid na narito ngayong gabi, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, Ikaw ang mag-ingat, mag-bless sa amin, O God. Ano man po ang aming ginagawa, na nasaan man po kami, o sino man ang aming mga kasama, O God. Let your glory shine upon us, O God, Jesus. Lord, sa lahat po ng aming gagawin, O God, Ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming pagkakatiwalaan, O God. Lord, isinusubok po namin ang aming lahat ng mga plano sa iyo, O God. And Lord, we pray for the new year, O God. Alam po namin, mas marami pa pong biyaya, O God, na iyong ipagkakaloob sa aming mga buhay, O God. Patuloy po, O Diyos, Ikaw ang magbigay ng kalakasan sa amin, O God, na patuloy kaming manahan at magtiwala sa iyong pagmamahal, O God, sa iyong panghawakan ng iyong mga pangako, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Be with us tonight, O God. Salamat po sa munting pagtitipon na ito, na maparangalan ka, O Diyos, mapasaya ka namin sa mumunting paraan, O God. Maraming salamat po. Ikaw lamang po ang aming itinataas at sinasamba, O God. Ibinabalik po namin lahat ng pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Ayun, hindi po. Nabigla pa po siya niyan kasi kanina lang nasabihan na siya mag-opening prayer. Pero parang nakanda. Kung nakapaganda yan, mga 30 minutes siguro bago natapos. Nabigla lang, kaya kanya hindi umiimig eh. Pagdating niya, sinalubong ko eh. Ayun, good evening po. At welcome po sa lahat. Sa mga member po, ay yung attendee po ng yung po member ng Mini Bible Study. Welcome po sa lahat po ng bisita. Na Brother Alan, Sister, Brother G. Ward. Di ba ba? Brother Dong, Brother Alvin. And welcome po sa bawat isa, sa mga bata. Ngayon po, nandito po tayo para sa ating Christmas party. Huwag po natin kakalimutan ng dahilan kung bakit tayo may kasiyahan ngayon. Hindi po basta-basta tayo nag-party na katulad ng iba na nagpa-party lang. Nandito po tayo kasi may reason. At yun po si Jesus. Kaya po may holiday season. Dahil po yung, huwag po natin kakalimutan na ang dahilan po na pagtitipon na ito ay si Jesus pa rin. Kaya dito lang po tayo para magsaya. Paunahan po tayo ng madalis tingin sa gabi nito. At syempre, lahat po tayo mag-enjoy. At huwag po kayo mag-alala. Lahat makakakuha ng dun ng palakpak mamaya. Amen. Hindi po kayo mawawalan. Hindi yan kayo magkakaroon. Yun, para kung mawala na yung nervous ng dalawa, tinatawagan ko po yung sasayaw. Amen! Amen! Sasayaw pala. Ay, aawit ko pala. Aawit. Dilagdag na, ginalunggong daw. Ulit po natin si Maricel at si Rina sa kanilang pinagandaan niya mission na walang practice. It's been a while. It's been like a whole day since it's out. Still behold me. This child away.
Amen. Ayun. Ayun po, kailangan yung pong gawain na to, hindi po pwedeng, walang word of God. Welcome po natin ang ating pasto para magbigay ng mensahe. Amen. Ipag-ihaw ngayon. Merry Christmas. Hindi araw-araw ay Pasko. So, salamat po sa sa pamilya ng Bible study natin sa Mining at sa lahat po ng mga bisita, sa lahat ng mga sumusuporta. Thank you very much po sa pagdalo ninyo as we celebrate po yung Christmas sa ating Bible study. At yun nga, no, ang diwa ng Pasko ay dapat lagi masaya. Yun ang ano nun eh. Ang pagdating ni Kristo, yung balita ng anghel ay nagdala ng mabuting balita, nagdala ng kasayahan, Kaya nga celebrate lagi yung Pasko. Bagamat hindi gusto ko lang maging malinaw, no, kasi natanong sa akin to nung kailan ba yun? Nung binyag mong ng dedication o anak ni Sister Rachel. Tinanong ng tatay, bagamat Kristiyano siya pero parang humingi siya ng confirmation. Kasi walang exact date talaga. Walang exact date ang kapanganakan ni Kristo. Hindi assured na December siya, hindi assured na December 25 siya. Ang sinasabi nga, ayon sa pag-aaral, pero walang basihan yun. Ayon sa pag-aaral, tatakbo daw ito mga bandang February or March, sabi nila. Kasi sa panahon ng winter sa Israel. Pero and yet, hindi na mahalaga yun eh. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay naniniwala tayo merong Kristong ipinanganak. Amen. At ito man ang ginawang araw ng kapanganakan ng mundong ito, ang importante tayo mga mananampalataya ni Kristo ay naniniwala, nananampalataya at patuloy nagpapasalamat sa Diyos dahil kay Kristo dumating ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Yun ang sineselebrate natin when we commemorate Christmas. Kaya araw-araw sa atin, Pasko, dahil lagi nating inaalala ang kabutihan ng Diyos sa Pasko. At nag-iisip ako kanina yung share ko patungkol sana sa mga wise men. Sa mga wise men. Pero habang nag-worship tayo kanina, biglang yun nga, udyok ng ito kasi yung share ko bukas, pero papahaginan ko lang, share ko bukas. Kasi it talks about family. At ito yung nabuong pamilya dahil kay Kristo. Pero gusto kong unawain natin, nung dumating si Kristo, nung dumating yung balita patungkol kay Kristo, merong pamilyang muntik masira. Yung pamilyang nabubuo na sana, muntik masira. Yung pamilya ni Maria at ni Jose. Kasi nung binalita ng anghel na mabubuntis si Maria, tinanggap ng buong puso ni Maria ni Maria, pero si Jose hindi niya matanggap. Dahil sino nga naman lalaki ang tatanggap na yung mapapangasawa mo, mabubuntis ng iba. Gusto niyang hiwalayan. Kung hindi lang nangusap ang anghel kay Jose, na sabi niya, tanggapin mo si Maria bilang asawa, dahil ang pinagbubuntis niya ay galing sa banal na espiritu ng Diyos. So, muntik na masira. Pero, ang pagdating ni Kristo ay nagdala ng pagbubuklod ng pamilya. Yun po yung gusto kong makita natin, ang maunawaan natin, pagbubuklod ng pamilya. Hanggang sa dumating si Kristo at maglingkod, ay gusto ko pong ibahagi sa atin ngayon itong talatang ito na patungkol po sa definition ngayon ng Panginoon pagdating sa pamilya. Sabi ng Lucas 8, talatang 19 hanggang 21, sabi ko rito, ngayon pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid, pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makita. Sumagot si Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Amen. Sabi ni Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na naririto, ito ang redefinition ni Jesus noon when He talks about family, spiritual family, in precision po, spiritual family. Dahil yung mismong ina niya, yung mismong mga kapatid, tayo sa dating pananampalataya, kung meron man dito sa katulad kong pananampalataya na dating Katoliko,
no, dating Katoliko, tayo po ay nananalangin kay Virgen Maria dahil ang katuruan sa atin, pag hindi para siguradong umabot sa anak, ipanalangin mo, sabihin mo sa nanay, siguradong aabot sa anak. No, aabot sa anak. Pero makikita natin dun sa talata, lumalapit ang ina, lumalapit ang mga kapatid, gustong makita si Jesus, at ang sabi ni Jesus sa kanila, ang nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, siya ang aking ina, sila ang aking mga kapatid. So si Jesus ngayon, redefine ngayon ang pamilya. Kaya nabuo ito. Kaya nabuo ang church. Kaya nabuo ang iglesia. Dahil sa mga taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos na ngayon ay isang pamilya sa Diyos. Okay. Ito ang nabuo ng Bible study na to. No? Na nag-umpisa ito, amen, magkakilala ko lang si Brother Dave. Na nagpakilala sa akin, kala Sister Rebecca, kala Sister Rina, kala Sister Riza, sa buong pamilya nila. At ngayon sila ay napakilala sa Church of God, Angeles City. At ngayon ang pamilya nito ay lumago at patuloy na lumalago. Bakit? Dahil ang nagbubuklod sa atin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Pero gusto ko po makita natin, no, ang sabi ni Yesus, ang nakikinig at sumusunod. Ang nakikinig at sumusunod. Sabi niya, ito ang pamilya ko. Ang nakikinig at sumusunod sa aking Ama. Kaya ako po gusto ko maging malinaw po sa atin, no? Kasi isa sa mga kinakatakutang talata sa Biblia, yung sinabi sa Matthew chapter 7, nung sabi ni Jesus, meron sa inyo tatawag sa akin Panginoon, Panginoon, pero sabi niya, hindi ko kayo kilala. Sabi ni Jesus. At sasabihin ng mga taong tumawag kay Jesus ng Panginoon, Panginoon, nangaral kami sa pangalan mo. Ibig sabihin, kilala siya. Nangaral sila sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, nasa church yun. Nagpagaling kami ng mga may sakit sa pangalan mo. Ibig sabihin, nag-ministry sila sa pangalan ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Dahil ang kilala ko lang ay yung mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Sa kalooban ng aking Ama. So hindi po, yun yung dati tayo eh. Dati, alam natin alam natin yung patungkol kay Jesus. Alam natin yung nakarinig tayo. Nagsisimba tayo sa dating pananampalataya natin. Bumibisita. Diba? Minsan bisita lang. Bisita, lang. Pero yun nga eh. Minsan makapag-share ka ng mabuting balita. Pero ngayon, ang tinutukoy ni Jesus ngayon, ang tunay na pamilya niya ay yung nakikinig at sumusunod. Nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya itong pamilyang ito ay nabuo dahil natuto tayong makinig at natuto tayong sumunod. Amen. Yung maigting na pananampalataya na narinig niyo mula sa Diyos, sapat yun. Sabi ng Biblia that God has given us a measure of faith. A measure of faith. God has given us a measure of faith. Hindi pare-pareho. Mayroong binigay sa atin, malaki ang binigay na pananampalataya sa Kanya. Nung naniwala siya, todo gagad, bigay. Mayroong binigay iba, maliit lang. Pero lahat tayo binigyan. Yung binigay sa atin, ang Diyos sinigurado niyang magkakaroon ka. Pero ang inaasahan ng Diyos, mapapalago mo yung binigay niya sa iyo. Dahil binigay niya, alam niya kaya mong palaguin. At lahat ng tatanggapin natin mula sa Diyos ay galing sa pananampalataya. Kaya nga ngayon, sa gabi ito, kasi sobrang, imbis na ang diwa ng Pasko ay dapat nagdadala ng kagalakan, pero minsan mabibigla ka dahil mayroong mga bagay na mangyayari na nakakalungkot. Kaya nga sa mga kapatid natin sa Church of God, no? Biglaan. No? Dito pa po sa Angeles, dito pa sa Clark nangyari na yung ating national overseer na si Bishop Anthony Velasco ay umuwi sa Diyos araw ng Pasko mismo, December 25. Dito sila nag-stay sa Hilton sa Clark. Naatake siya, dinala sa Medical City sa Clark at doon siya nabawian ng buhay. At ngayon, nilalakay siya ngayon sa Dasma po. At hindi lang yun, bago doon, yung pamangkin ni Brother Alan, no? Ay, ilan taon niya, Brad? 19! Grabe!
natin, 19 years old. Minsan na-aksidente sa motor at bago magpasko, no? Tama. Pasko rin, ng madaling araw. Yan, no? Di ba? No? Pero ito po yung kasiguraduhan kasi, yun nga eh, yung kay Bishop Anthony, parang kasi hindi mo makita napaka-healthy ng tao ngayon eh. Napaka-healthy living. Siya kaya nung pumus sa amin na nung last ko siya nakita, hindi masimasensya ko. Pastor ha, bawas ko muna sabi niya. Kasi healthy living siya eh. Pero kita mo, umuwi siya sa Diyos biglaan. Tapos ganoon din sa pamangkin ni Brother Alan, 19 years old. Mga kabataan, 19 years old. Isang mata lang, wala na. Kaya nga paano mo, ikaw ngayon na binigyan ng pagkakataon ng Diyos, ikaw ngayon na binigyan ng pananampalataya ng Diyos na matuto at sumunod sa Kanya. Pag sumunod ka, may pangako ng buhay na walang hanggan. Pag sumunod ka, may pangako ng pagpapala sa iyong patuloy na paghakbang sa buhay na ito. Sa pagsunod mo, amen, dahil kalooban ng Diyos, alam mo, kasama ka ng Diyos. Kaya sa gabing ito, ito ang dahilan ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan ay ang biyaya ng Diyos. Sabi ng John, no, Book of John, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, sabi doon, siya po, ang buhay niya ay ang ilaw ng sangkatauhan. Ang buhay ni Kristo. No, His life is the light of men, ang sabi ng Biblia. Ang buhay niya ay ang liwanag ng sangkatauhan. So, the more na kinikilala natin si Jesus, the more na nakikita natin ang liwanag ng buhay. The more na nakikilala natin si Jesus, the more na nakikita natin ang tamang daan patungo doon sa kanyang kalooban. The more na nakikilala natin si Jesus, lalo tayong napapalakas, lalo tayong tumitibay sa pananampalataya, lalo tayong nakakasigurado sa mga pangako ng Diyos, no, sa ating patuloy na paghakbang ko sa pananampalataya sa Kanya. Kaya ito, inspiration message na, yung nga, iisang pamilya tayo. Ang sabi ng Biblia, makikilala na kayo yung mga disipulo ko kung nagmamahalan kayo. So, ang pinaka, sabi ng isang, nakalimutan ko yung quote, sabi niya, love is the badge, sabi niya, of every Christian. Ang pag-ibig daw ay kumbaga sa pulis, ang pag-ibig daw ay ang tsapa ng bawat Kristiyano. Yun ang dapat laging nakikita. Kasi para makilala ka, dapat may tsapa ka, di ba? Makilala yung pulis, kailangan para magsigurado ka, pakita na yung tsapa niya. So ganoon din, tayo para lubusan tayo makilala bilang mga lingkod at mga anak ng Diyos, nakikita ito sa pamamagitan ng pag-ibig po natin sa bawat isa. Kaya sa gabing ito, ito ang dahilan kung bakit dumating si Kristo, hindi lang para iligtas tayo, kung hindi ipadama sa atin ang pag-ibig, at ganoon din ang pag-ibig ngayon ay ipadama po natin sa bawat isa. Amen? Hindi tinitignan hindi binabase sa edad, hindi binabase sa katayuan sa buhay, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala. Amen? Saan man, ano man ang background, family background, kung hindi, ang lahat ay minahal ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa lahat. At salamat sa bawat isa na kumilala at sumampalataya sa Kanya. Dahil sabi ng Biblia, sa lahat ng sumampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga dadaan lang talaga tayo rito. Salamat sa Diyos, pinadaan tayo. Amen. At habang dumadaan tayo rito, patuloy natin sambahin ng Panginoon, patuloy natin kilalanin ng Diyos, patuloy natin purihin ng Panginoon sa bawat araw na binibigay na sa atin. At yun nga, ito ngayon ang pamilyang binuo ng Diyos. Amen. Ito ngayon ang pamilyang binuo ng Diyos. At makikita ang tunay na larawan ng pamilya sa lahat po ng nakikinig at sumusunod sa Kanyang mga salita. Amen. Yeah. So sa gabing ito, amen, enjoy lang natin itong gabing ito. Amen. Maniwala tayo sa tinapos na ni Kristo sa krus. Amen. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. Tayo ay niligtas ng Panginoon sa lahat ng sumampalataya. Walang pagdududa. Amen. Huwag mong hayaan pumasok yung pagdududa sa isip mo. Tandaan mo, pananampalataya lang. Ibig sabihin, dahil naniwala ka, hakbangan mo ngayon. Amen po ba? Naniniwala ka, hakbangan mo ngayon. So yun lang ang larawan ng pananampalataya. Dahil naniniwala ka, makita sa buhay mo yung pinaniniwalaan mo. At sa gabing ito, pwede ba tayo tumayo? Amen. Tayo po mananalangin.
Sige, tayo po yumuko. At sa gabing ito, sa bawat isa na narito, isa pa ang gusto ko muling paalala. Mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Panginoon. Sa lahat ng kabiguan na naranasan mo, nabigo ka man sa tao, nabigo ka sa pinakataong malapit sa iyo na sana inaasahan mo. Nabigo ka dahil sa ginawa ng iba, nabigo ka dahil sa ginawa o nangyayari sa mundong ito. Pero tandaan na po natin, hindi ka bibiguin ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Tapat ang Diyos na nangako sa buhay mo. Paniwalaan mo lang na mahal ka niya. Paniwalaan mong espesyal ka dahil namatay si Kristo para sa iyo. Maniwala ka na may plano siya sa buhay mo. Maniwala ka na tutuparin niya yung plano niya. Kung hindi man tuparin ng iba, maniwala ka tutuparin ng Diyos. Pananampalataya lang ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Anumang plano na meron ka, ipagkatiwala mo sa Diyos at hayaan mo ang plano niya ang matupad sa buhay mo. Dahil pag nangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo, damay pati pamilya mo. Damay pati kinabukasan mo. Damay lahat-lahat ng pangangailangan mo. Bakit ang Diyos ang gagawa nito para sa iyo. Kaya nga sa gabing ito, sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon, hallelujah, hayaan mo ang puso mo ay patuloy magpasalamat sa Kanya. Sabihin mo, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Lord. Panginoon, iningatan mo kami sa taong ito ng 2024, God. Panginoon, marami mga pagsubok na pinagdaanan, pero ang dahilan kung bakit nakatayo kami rito ngayon, humihinga, ay dahil tapat ka. Dahil mabuti ka, Panginoon. Dahil, O Diyos, mahal mo kami at pinapatunayan mo ito sa bawat araw ng buhay namin. Panginoon, ngayon, ilang araw na lang papasukin namin, Panginoon, ang bagong taon 2025. Walang nakakaalam sa amin, walang tao ang sino makapagsabi ko anong mga bagay na pwede mangyari. Pero hahambang kami na may pananampalataya sa pangakong sinabi mo na, Panginoon, na hindi mo kami iiwan pababayaan. Hahambang kami sa pananampalataya ng katotohanan, O Diyos, na Ikaw ang aming kalakasan sa lahat ng bagay. Hahambang kami sa pananampalataya that You are the God who will provide all our needs according to Your riches and glory in Christ Jesus. Hahambang kami sa pananampalataya, Panginoon, Lord, that dumating man ang karamdaman kung paano dumating, Lord God, ang COVID, Lord, Ikaw ang aming proteksyon. Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang aming sandigan. Kaya, Panginoon, salamat dahil meron kaming patuloy na panghahawakan, Diyos. Kung meron man sa gabi ito, Panginoon, sa mga anak ko na maaaring dumadaan sa pagsubok, meron mga problema sa buhay, problema sa pamilya, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, kayo ang mag-usap, O Diyos. At maging malinaw sa bawat isa sa kanila, Panginoon, kung gaano katapat, Lord God, ang iyong patuloy, Panginoon, na pangako, O Diyos, na pagpapala. Kung gaano katapat ang iyong pangako, Lord God, ng pag-iingat. Kung gaano katapat, Lord God, ang pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mababayaan. Ang katapat, Lord God, ng pangako mo, O Diyos, na walang makapag-iiwalay sa amin, O Lord God, sa iyong Panginoon pag-ibig. Panginoon, maraming salamat, Ama. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord God. Pagpalain mo, Diyos. Panginoon, kung wala ka, wala kaming magagawa. Kaya, Panginoon, patuloy kami nagpapasakop sa iyong kalooban, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Ito ang magdala ng liwanag sa amin sa bawat desisyon na gagawin namin sa taong ito, Lord God. Na patuloy, Lord, tatawag kami sa iyo at hihingi kami ng tulong, Panginoon, sa lahat ng mga desisyon, Lord, at tunay nga mangungusap ka. Gagamit ka, Panginoon, ng mga lingkod mo, Lord God, na magpapalakas, magtuturo sa amin ng tamang layunin mo, salita mo, O Diyos, upang sa bawat hakbangin namin, Lord God, hindi kami magkakamali, Panginoon. Tunay nga, Lord God, minsan mahirap, Lord God, paniwalaan, pero Lord, hayaan mo ang pananampalataya magdala sa amin, O Diyos, na patuloy rumawak dito, Lord God, upang tunay nga, Lord God, sa bawat pagsunod namin sa iyong mga salita, Lord God, dumating man ang bagyo, dumating man ang unos sa buhay, Lord God, mananatili kaming matatag na nakatayo. Mananatili matatag ang bawat pamilya, Panginoon. Mananatili matatag, Lord God, ang iyong patuloy, Lord God, na iglesia, Panginoon. Salamat po, Ama. I-bless ko po, Lord God, ang gabi ito sa aming patuloy ng siyahan, Lord God, sa pagtitipon namin sa gabi ito. Salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy, Lord, ginagawa mo, Panginoon, Lord God, Panginoon, na tinutupad
ang iyong patuloy na pag-uhubog, O Lord God, ang iyong patuloy, Lord God, na pagdala sa amin sa tamang direksyon ng buhay, upang tunay nga maranasan namin ang kaganapan ng iyong pagpapala, ng iyong pangako, ng iyong plano, O Diyos, sa buhay namin. Amang Diyos, amin pong itinataas sa iyo ang aming mga buhay. O Lord God, mapangyari ang kalooban mo, Lord God. Mapangyari ang kalooban mo dahil mabuti ka. Kaya umaasa kami patuloy mabuti, Lord God, ang gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, salamat, Lord God, as we enjoy this evening. Bless mo po, Lord God, ang lahat ng mga gagawin namin, Panginoon, ang aming mga games, ang aming patuloy, Lord God, ng kasayahan, Panginoon, as we enjoy this fellowship with one another. Lord, hayaan lalo pa pag-umapaw ang kagalakan sa aming puso, Panginoon, dahil sa isang katotohanan na ikaw ang siyang kasama namin sa gawin ito. Bless mo maging, Lord God, ang mga pagkain, Lord God, na sasaluhan. Salamat po, Ama, sa tagumpay ng gawin ito. Ikaw ang maparangalan, maluwalhati sa aming mga buhay. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat, pagsamba, O Lord God. Ito po ang sama-sama namin panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.